Una sa ating mga balita, kumpiyansa si Pangulong Aquino sa pagbabalik sa normal na sitwasyon ng mga lugar na nasalanta ng Bagyong Yolanda. Inatasan na ng Pangulo ang mga miyembro ng gabinete ang ilalaang pondo sa rehabilitasyon. Samantala, pinag-aaralan ng palasyo kung hihilingin bilang supplemental budget ang natitirang pondo sa PDAF. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Asahan na niya ang patuloy na pagbabalik sa normal na sitwasyon ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Bumalik ng Maynila si Pangulong Aquino matapos makita ang patuloy na pagbuti ng sitwasyon at walaan niya itong kinalaman sa naging desisyon ng Korte Suprema sa usapin ng PDAF. Muling tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagbabalik na sa normal na sitwasyon ng mga lugar na hinagupit ng Super Typhoon Yolanda sa kanyang naging pagbisita sa lalawigan ng Samar at Leyte na matinding hinagupit ng bagyo. Ikinalugod ng Pangulo ang pag-iral ng malawakang pagtutulungan upang makabangon ng mga biktima mula sa trahedya. Kitang Pangulo ang taus-pusong pagtulong ng marami ang nakatulong na lubos para unting-unting bumuti ang sitwasyon doon. Gumaganda na yung takbo, and so the President felt very confident that that the Tacloban is in good hands, and also the disaster areas where he visited are in good hands. Pinulong na rin ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete para plantsahin ang ilalaang pondo sa rehabilitasyon ng lugar. Sa gitna na rin ito ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang PDAF system sa harap ng motion ng pamahalaan na i-lift ang TRO sa natitirang pondo para ilaan sa pagtulong sa mga biktima ng bagyo. Git ni Lacerda, pinag-aaralan ng Malacanang ang opsyon na hiling ito bilang supplemental budget dahil babalik sa National Treasury ang hindi nagamit ng PDAF. You have to use it only by way of supplemental budget. So, yan po ay yung ba isang option natin. Pag-uusapan po yan ni Secretary Butchabad with the President. Sa kasalukuyan, may 18 bilyong pisong pondo ang pamahalaan para sa rehabilitasyon ng sinalanta ni Yolanda. Isinasapinal na rin ng Steering Committee ng Foreign Aid Transparency Hub ang sistema ng paggamit nito. This is also why the Faith Steering Committee is finalizing the legal requisites and other requirements necessary to create a single multi-currency treasury account. This will allow overseas Filipinos and other individuals, small groups, and organizations to easily deposit their donations to victims of calamities. Kasunod nito, ikinalugod na rin ng palasyo ang paghingi ng paumanhin ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kay Pangulong Aquino. When it comes to tragedy, there should be no politics, and we have exercised that policy. At yan po mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM, ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.